Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 22, 2025, Huwebes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 15, verses 7 to 21. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't nyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos ito ay babalik ako, at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao, ng lahat ng bansang tinawag ko, upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Kahapon nga sila ay nagkaroon ng matinding pagtatalo-talo regarding nga sa pagtutuli. Kung ang mga hintil ba ay kailangan dumaan sa pagtutuli bago sila tanggapin sa komunidad. So alin ba ang dapat na mauna? Ang custom o yung pananampalataya na dapat na tinatanggap nila. Diba, magandang mapagnilayan din natin. Kasi isa ito sa mga nagiging problema natin sa simbahan na gusto natin sila ay pagpasakop muna sa mga tradisyon bago tanggapin ang pananampalataya. Na dapat ay, kaya nga sa sakramento natin, di ba, binyag muna, wala pang kamuang-muang ang mga bata nang sila ay binyagan, nang tayong lahat ay binyagan. Pero sa paglipas ng panahon, inihahanda tayo, nagkakaroon tayo ng mga katisismo, pinapaliwanagan tayo, at doon pa lang natin talaga lubusang naunawaan ang pananampalataya. So, ganun yung nagiging proseso. Kasi kung ngayon, meron tayong mga kapatid na hindi naman Katoliko, may mga kapatid tayo na hindi pa binyagan, na kung magiging rigid tayo o stricto na dapat, kasi minsan ganun, yung dapat muna kayo, ganyan, ganun yung nagiging pag-uugali natin. Kaya marami din yung either na-iskandalo o na-disappoint, kaya hindi na nila tinatanggap.
kumbaga sabi nga, ilan sa mga halimbawa po na naisip ko, no? Sabi, bago kayo pumasok sa simbahan, bago kayo mag-serve, no? Parang ganon. Dapat kasal na kayo, dapat may sakramento kayo. Na para bang mas mainam, di ba? Papasukin muna natin, and then gabayan natin, ayon sa custom natin, no, na may papaliwanag naman na maayos na, o hindi muna kayo pwedeng tumanggap ng komunyon, pero hindi ibig sabihin bawal kayong pumasok, hindi ibig sabihin bawal kayong mag-join sa mga fellowship, no? Yung ba nandyan lang sila, at talagang kapag handang-handa na sila, dun pa lang natin, no, pwede silang patanggapin ng komunyon. Pero syempre, ito ay mga customs ng simbahan natin. Pero yun nga, syempre, responsibilidad din natin na papasukin na muna natin sila, imbitahan muna natin, and then bigay natin yung nararapat na formation, catechism, para na sa ganun maging buo ang kanilang magiging desisyon na tanggapin at yakapin ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.